the last Sunday of this year 2025, we need to be reminded about the most special gift of God to every one of us. So ngayon kapatid, dahil ang theme natin for the whole month of December sa ating Sunday morning worship service is the gifts of God. Ang mga regalo ng Diyos. At dito dahil ito ang last Sunday natin, December 28. So ang paksa natin nasa sukdulan. Inawit natin kanina yung sukdulang biyaya. Sukdulang regalo din naman ang atin pong mapapakinggan na preaching ngayon. Ano itong sukdulan? Extreme gift ni God. Ito po ang tinatawag kong the most special. Sa lahat ng mga regalo ng Diyos, ito ang pinaka-special na regalo sa atin. Let us recap what we have tackled many last Sundays ago. Marami tayong tinalakay. Una is about the gift of salvation. Second is the gift of eternal life. And the third is the gift of righteousness. The fourth is the gift of the Holy Spirit. And the fifth, the 9 spiritual gifts of the Holy Spirit. At yung ika-anim na tinalakay natin is the 7 grace gifts of God. And last Sunday ay tinalakay natin about the gifts of children, na ang mga anak pala ay regalo buhat sa Diyos. At ang ikawalo natin na pag-uusapan ngayon, na inihanda ng Diyos sa atin, the most special gift is what? Let's post it, kapatid. The gospel of our Lord Jesus Christ. Yan ang pinaka-8 na most special gift ni God sa sangkatauhan. Ano yon? The gospel about Jesus Christ. At binatay ko ang ating teksto, hindi ito isang hula-hula o isang opinion ko, kundi it is based on the Bible, which is found in 2 Korinto 9, talatang 15. Sa Pinoy version, ito ang sabi ni Apostol Pablo. Salamat sa Diyos sa regalo niyang walang kapantay. Inawit lang natin kanina, di ba? Walang papantay sa iyo, di ba? So, sabi ni Pablo, salamat sa Diyos sa regalo niyang walang kapantay. So, meron siyang most special gift sa atin, ang ating Diyos na buhay. At sino ang tinutukoy ni San Pablo na regalong walang kapantay ng ating Diyos Ama? Ito po ay tumutukoy sa mabuting balita patungkol kay Jesus Christ. Amen? At tingnan natin ang context para mainawaan nyo. Sa 2 Corinthians 9 verse 13 hanggang 15. Ang verse 13, ang context niya. Ang sabi ni Pablo sa mga believers sa Corinth, dahil nagsisilbing proof ang pagbibigay niyong ito. Marami ang magbibigay ng papuri sa Diyos para sa pagiging tapat niyo sa magandang balita ni Christ na pinaniniwalaan niyo at para sa pagiging sobrang matulungin niyo sa kanila at sa lahat. Kaya ngayon, buong puso nila kayong ipagpipray dahil sa umaapaw na kagandahang loob na binigay ng Diyos sa inyo. Verse 14, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Ang magandang balita ni Christ ang nagpabago ng buhay ng mga tao na nakatira sa Corinth. Isang city po yan, no? Sa lugar ng, nakalimutan ko yung
Okay, naalala ko na. Lugar ng Akaya. Ang Akaya po ay isa pong bansa. At ang isa sa city nila, modern city, ay Corinth. At sila po, dahil na bago ang buhay nila, naging giver sila. Naging tagapagbigay sila. Dati maramot silang magbigay o tumulong sa kapwa, pero naging mapagbigay at matulungin sa mga taong nangangailangan. Kaya pinupuri sila ni Pablo. At nangyari yun dahil po sa natanggap nilang pinaka-espesyal na regalo. Ano yun? Ang mabuting balita patungkol kay Jesus Christ. So yun po yun. Yan po, kapatid, ang the most special gift, the good news about Jesus Christ. Ano ba ang layunin ng aking pangangaral? Dalawa ang layunin ng aking preaching. Una, upang ipakita ko sa inyo na ang mabuting balita about Jesus Christ, ang pinakadakila at pinakamahalagang regalo ng Diyos, higit pa sa anumang material na biyaya na pwedeng tanggapin ng isang tao. At ikalawa, ang tunay na diwa ng mabuting balita ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat naniniwala. Kaya nga po, hindi dapat natin ipinagkakait ito pong espesyal na regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Ang good news, ang gospel about Jesus Christ. Regalo niya yan sa lahat ng tao. Kaya iniutos ng Panginoong Diyos sa Marcos 16, talatang 15, humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita patungkol kay Jesus Christ. Dahil gift yun ni Lord to all mankind. At tayo na mga nakakilala sa Kanya, ang binigyan ng mandato to share that special gift to everyone. Na kailangan ibahagi natin yun. Kaya yun lamang ang pinaka-special gift na maibibigay mo. Kaya kung nakaraang Pasko, may mga humihingi ng aginaldo sa iyo, mga inaanak mo, at iniisip mo ang pinaka-best na regalo, siguro cellphone, regaluhan ko yung inaanak ko. Hindi best yun. Siguro, regaluhan ko ang inaanak ko ng sasakyan. Ba? Hindi Hindi pa rin best yun. Sa mata ng tao, best yun. Ang pinaka-best, kung alam mo, ang inaanak mo ay hindi pa nakarinig ng mabuting balita about Jesus Christ. Yun yung iyong iririgalo sa Kanya. Kasi that is the most special gift of God to mankind. The good news about Jesus Christ. Kaya yun po ang importante sa atin pong pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Ano ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa sangkatauhan? I-shortcut ko na lang po. Ang pinaka-importanting regalo sa sangkatauhan, sino ba ang mabuting balita? Si Jesus Christ. Siya ang pinaka-importanting regalo. At ang sabi ng 1:3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Nasa superlative yung expression niya ng grammar dito. Superlative, sobra. For God, sobra. For God so loved the world. Grabe yung sukdulang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa mundo. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, bakit si Jesus Christ ang pinaka-espesyal na regalo? Kaya itong Pasko, anong minimithi ng maraming tao?
Anong gusto nilang makamit? Regalo, di ba? Gusto nila makatanggap ng regalo sa mga ninong at ninang nila. Tama po ba ako? Yung iba ay gusto nila makatikim ng masarap na pagkain na inihanda ng kanilang mga magulang. Nakatingin sa material na bagay ang mundo. Pero tayo na totoong nakakilala sa ating Panginoon, hindi po tayo tumitingin gaya ng pagtingin ng sanlibutan. Iba ho tayo. Iba ka na eh. Christian ka. Kaya dapat yung lifestyle mo is different from others. Para sa iyo, si Jesus Christ ang pinaka-special na regalo. At yun ang dapat na panregalo mo sa inaanak mo. Kaya nung ang Christmas, lumapit sa iyo, Ninong, Ninang, Aguinaldo po, may ibibigay ako sa yung special na Aguinaldo. Alam mo ba, mahal na mahal ka ni Jesus. Tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Kung hindi kita bibigyan ng pera. Gamitin mo yung pag-aabot mo ng Aguinaldo. Gamitin mo ang pera para kumilala sa Diyos yung inaanak mo. Alam nga, siyempre nga, tatanggap talaga kay Lord yun. Kasi pagkatapos yung tumanggap sa iyo, di humugod ka, ito 5 piso, itong 20 pesos, itong 50, itong 100. Kung medyo marami-rami kang pera, katulad ng katabi mo, edi 1,000 ang pwede mong iabot sa kanya. Hindi ho ba? So yan. Alam po ninyo mga kapatid, ang tao ay hindi karapat-dapat regaluhan ng mahalagang bagay buhat sa Diyos. We do not deserve a special gift from God. Pero, iniregalo si Jesus Christ sa sangkatauhan dahil sa sukdulang pag-ibig ng Diyos. Si Jesus Christ ang gift of love ng Diyos sa ating lahat. Katulad ng aking binanggit sa inyo kanina, inuulit ko uli para akong sirang plaka na paulit-ulit, pero maganda dahil salita ng Diyos yan, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Sino ang mga tao sa mundo rito? Taas ang kabay. Huwag ka na mag-isip, tao ka talaga. Nag-aalangan ka pa, sino mga tao sa mundo? Sino ba mga tao sa mundo? Ikaw na yun, kasama ka doon. At ang sabi ng Bible, sabi mo sa katabi mo, kapatid, sobrang mahal ka ng Diyos. Kaya iniregalo. Yung salitang ibinigay, ay iniregalo yan. Iniregalo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Dahil mahal na mahal niya ang mga tao. Amen? Yan ang pinaka-importanteng regalo sa sangkatauhan ay ang ating Panginoong Jesus. At bakit si Jesus Christ ang pinaka-espesyal na regalo? Yan. Matanong natin, bakit si Yesu Kristo ang espesyal na regalo? Dahil si Jesus Christ ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Because Jesus Christ is the revelation of God's love to mankind. Siya po ang kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Si Jesus. Wala nang iba. Si Jesus ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya mababasa ninyo rin sa Roma 5:8 ang dahilan kung bakit may Pasko na ipinagdiriwang para ang Kristo ay mamatay sa cross. Because Christmas is a celebration of God becoming a man. What's the purpose? Why God became a man? In order to die. Kasi ang Diyos hindi namamatay. Kailangan maging tao para mamatay. At yan ang hinihingi para matubos ang tao. Kailangan may mag-represent sa lahat ng tao at sa mga succeeding generation na tao mismo na para mamatay sa kasalanan ng buong mundo. At dito, sa Roma 5:8, ipinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Nang makasalanan pa tayo,
Si Kristo ay namatay para sa atin. So yung kamatayan ni Jesus Christ, pinayagan ng Ama sa langit. Pwede niyang iligtas si Jesus mula sa mga kamay ng mga kriminal at makasalanan. Pero hindi niya iniligtas si Jesus mula sa kamay ng mga Roman soldiers. Mula sa kamay ng mga religious priest at that time na nagmimithi ng kamatayan ni Jesus Christ. Pwedeng makialam ang Ama pero hindi. Pinigilan niya ang sarili niya. Hindi siya makikialam sa ginagawa doon sa bugtong na anak niya na pinahihirapan, iniinsulto, at ito'y kanilang pinatay. Dahil sa pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yan po kapatid, ang Kristo na kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Ang nakaraang paggunita sa Pasko ay hindi po yan tungkol sa Christmas party. Hindi, ang Pasko ay hindi tumutukoy sa inuman, sa pasyalan, sa kainan. Hindi rin ito tumutukoy sa pagtanggap ng aginaldo. Ang Christmas ay hindi po tumutukoy sa pagreregalo sa mga inaanak, pamimili sa mga malls o sa divisoria, pagkakaroon ng bagong damit, bagong sapatos, bagong ipin, bagong kilay, bagong pilik mata, at bagong kulay ng buhok. Ang Pasko ay hindi po paghahanda ng masarap na pagkain, sapagkat ang tunay na selebrasyon ng Pasko ay pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos kung saan ay iniregalo si Kristo sa atin. So yan po kapatid, ang siyang sinatabi kong Jesus Christ is the most special gift to mankind. At tingnan niyo po bakit nakita natin na si Jesus ang most special gift? Kanina, dumaan tayo doon sa sinasabi na si Kristo ay nagkatawang tao para mamatay sa cross. Para kay Kristo, mas mahalaga ang pagkaligtas ng kaluluwa kaysa pagkakaroon ng maraming pera. Pero yan ang pinagkakaabalahan ng tao. Gusto ng tao maraming pera, maraming kayamanan, may magandang trabaho, at may magandang negosyo. Pero para kay Jesus Christ, ang pagkaligtas ng kaluluwa ay mas mahalaga kesa sa anumang kayamanan. Ikinumpara ni Jesus Christ ang halaga ng kaluluwa na mas mahalaga pa sa mga kayamanan ng mundo. Ang sabi nga, ikaw man ang magmay-ari ng buong mundo. So ikaw may-ari ng lupa, laki ng lupa mo kapatid. Mahal ngayon ang lupa. Amen? Mahal ngayon ang lupa. Kung kumputin mo yan, trilyon, higit pa. Na ikaw ang nagmamay-ari ng buong mundo. Anong sabi ng Matthew 16 verse 26? What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Ano ang pakikinabangin mo? Ikaw ang magmay-ari ng buong mundo. Ikaw may-ari ng mga naglalakihang lupa. Bob, hindi ka lang trillionaire. No? Masasabi natin super na ikaw ay quadronaire. Quadronaire, ha? Kasi trillion din quad. Di ba? Pore. Sobra ang laki ng kayamanan mo. At yung mga lahat ng tao nagre-renta ng lupa sa'yo. Ikaw may-ari ng buong mundo buong sanlibutan, pati sa Amerika, ikaw may-ari ng Amerika, ikaw na rin may-ari ng buong Europa. Grabe ka. Di ba? Ikaw ay super quadrinaire. Pero ang sabi ni Kristo, ano ang pakikinabangin mo? If you gain the whole world, ikaw ang magmay-ari ng buong mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Wala kang Kristo sa puso mo. That's useless. Anong sabi ni Jesus? What can anyone
give in exchange for their soul. Ano ang pwede mong ipalit o ipantapat sa kahalagahan ng kaluluwa mo? Wala. Wala kang pwedeng ipangtapat kasi ang kaluluwa mo is priceless. Precious. Kaya yan ang dahilan kung bakit si Jesus Christ iniregalo ni Father sa mundo. Sapagkat nakita ng Diyos, napakahalaga ng kaluluwa ng bawat isa. Kung mahalaga ang kaluluwa ng bawat isa, tinapatan yan ng Diyos Ama. Yung buhay mismo ni Jesus Christ ang pinangtapat sa presyo ng kaluluwa ng bawat tao. That's why Jesus is the most special gift of the Father. Dahil anong halaga ang pwedeng ipantapat? Anong bagay ang pwedeng ipantapat sa kaluluwa mo? Sabi sa Bible, what can anyone give in exchange for his soul? Wala. Kahit yung sinasabi natin, Ferrari na sasakyan, magkano ba ang mga Ferrari ngayon na sasakyan? Merong 5 to 10 million. At iniisip mo, napakamahal nun. Pero mas mahal ang kaluluwa mo ayon kay Kristo. Mas precious ang kaluluwa mo. Mas espesyal ang kaluluwa mo. Kaya dapat, kung ang kaluluwa mo ililigtas, kailangan ang ipadadala din ng Father ay most special gift sa mundo. Sino? Si Jesus Christ. Kaya si Jesucristo mismo nagsabi, what can anyone give in exchange for his soul? Hindi pwede. Kaya hindi tayo tinubos sa pamagitan ng pera. Hindi tayo tinubos sa pamagitan ng mga mamahaling jewelries. Tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung dugo ni Kristo, yung buhay niya yun eh. Yun yung precious gift. Si Jesus Christ Himself is the most precious gift. His blood is the most precious gift for all of us. Yun po ang dahilan. Bakit si Jesus Christ ang most special gift ng Diyos sa atin? Ano ang aking pinahayag sa inyo? Dahil una, siya ang kapahayagan. Amen? Ng Diyos. At ikalawa, sinasalaysay ko sa inyo, dahil ang kaluluwa natin ay napakamahal. Mag-isip ka ng pinakamahal na presyo sa buong mundo. Ikumpara mo sa presyo ng kaluluwa mo. Wala. Hindi aabot sa halaga ng soul mo. Ang soul ng tao ay tiyak na mapapahamak. Amen? Ang soul ng tao ay tiyak na mapupunta sa lugar ng pagdurusa. Napaka-importante yun sa Diyos. Kasi una, siya yung lumikha nun. Yung buhay na yung galing sa Kanya. Ngayon, kapatid, ano ang dapat gawin para yung soul na importante sa Diyos ay Kanya po itong mailigtas? Kailangan may bayad. Yun po yung justice na hinihingi. Kailangan bayaran yung halaga ng kaluluwa. Hindi ginawa si Jesucristo na multi-billionaire ng magkatawan tao. Namuhay siyang ordinary. Pero pwedeng gawin siya ni Father na multi-billionaire. At ngayon, yun ang pambabayad niya, yung kanyang kayamanan, di ba? Sa tao, sa kaluluwa ng tao. Pero hindi ginawa. Dahil hindi nga po pwede. Kahit pag ikaw pa magmay-ari ng buong mundo, hindi pwedeng ibayad sa soul mo. So ano pwedeng pambayad? Yung mamamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Grabe yun. Yun yung bayad. Yung kamatayan ni Jesus Christ. Kaya si Jesus kinikilalang most special gift. At ang ikatlo, dahil ang pagkakaloob niya ng Jesus para sa atin ay nagbigay daan para ipagkaloob ng Diyos ng walang bayad sa atin ang lahat ng bagay.
Ito kailangan makuha mo to. Bakit si Jesus ang most special gift? Meron ka ba niyan? Kung meron ka niyan, ibig sabihin nun, anuman ang meron ng Diyos, ay nasa iyo. Anuman ang pagmamayari ng Diyos, lahat yan ay libre na ibinigay din sa iyo. Because Jesus is the most special gift. Saan naman natin nakita? Roma 8:32. Pakibasa nga ng isang babae na alam niyang siya'y pinakamayaman na ngayon dahil may Jesus siya sa kanyang puso. At dahil may Jesus ka, lahat ng meron ng Diyos ay pagmamay-ari mo. Sige nga, isang babae magbasa ng Roma 8:32. Wala bang babae rito? Sige nga, Sister Lodit, alam kong tatayo ka. Dahil kitang-kita ko na Sige. Roma 8:32. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ipinagkaloob niya para sa ating lahat, papaano ngang hindi niya ipagkaloob ng walang bayad sa atin ang lahat ng mga bagay. Amen? Pag merong Jesus ka, imposible hindi ibigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng bagay na meron siya. Kaya pag may Jesus ka, nasa iyo ang lahat ng bagay na meron ang Diyos. Paniwalaan mo yan. Sabi ng Bible yan. Kaya nga yung iba, satisfied sila kay Jesus. Masaya sila kay Jesus. Ayun po ang hiwaga ng mabuting balita about Christ. Sinishare si Jesus Christ sa mga tao. Pag may Jesus ka, tanggal lahat ng sumpa sa buhay mo. At lahat ng blessing na pinangako ng Diyos kay Abraham ay mapapasa iyo. Diba? O tinanggal lahat ang hadlang sa iyo. Kaya wala ng taong malas ang buhay. Dahil may Jesus ka. Naunawaan nyo? Kaya hindi nararanasan yan ng tao because lack of knowledge about this truth. Kulang sa kaalaman, walang kiniklaim Kung alam mo lang din, kapatid, na ikaw ay may Jesus, the most special gift. Ikaw sa lahat ng lalaki ang pinagpala sa lalaking lahat. Ikaw na babae ay pinagpala sa babaeng lahat. Nakuha niyo, kapatid? Pinagpala ka kasi may Jesus ka, the most special gift. At ang sabi ng Diyos, lahat ng meron ako ay sa iyo. Ang linaw-linaw ng Bible, Kung ang anak, hindi niya ipinagdamot, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi ba niya ipagkakaloob din na walang bayad ang lahat ng bagay sa atin? Nakuha niyo? Hindi niya ipinagkait, hindi niya ipinagdamot. Sa halip, inirigalo niya sa mundo. Tinanggap mo naman. Hindi ba niya kayang ibigay din sa iyo ang lahat ng bagay? So, ibig sabihin, si Jesucristo ang paunang deposit sa iyo. Then, susunod na ang lahat ng pagpapala. Kaya tinawag siyang first fruit. Christ the first fruit. Kasi yung first fruit, di ba, pag-harvest, unang harvest, ay ibig sabihin yung bikurim sa Hebrew, yung unang harvest. Mga best yan, kinukuha. Ang kahulugan nun, may susunod na great harvest. Kaya, first fruit and then coming the second great harvest. Masaganang pag-ani ang kasunod. Yun ang first fruit. Kaya si Christ ay sinasabi, kapatid, sa Bible na the first fruit. Kaya siya yung ipinagkaloob sa atin lahat. Hindi niya ipinagdamot si Jesus Christ. Kahit sino ka man, kahit ikaw ay lubusang makasalanan, hindi niya ipinagdamot sa iyo si Jesus. Inoffer sa iyo sa pamagitan ng magandang balita about Christ. Nagkaroon ka ng bukas na puso
tinanggap mo. Tinanggal mo yung tradisyon sa puso mo na nakagisnan. Tinanggal mo ang Katolik tuloy, ang relihiyon sa puso mo. At ang in-embrace mo ay si Jesus Christ. At dahil doon, lahat ng bagay ay pwede nang ibigay sa iyo ng Diyos. Nang libre! Uy, libre, kapatid. Yung mga mahilig sa libre dyan. Eto, tanggapin mo yung pagpapala ng Diyos. Hindi sinabing ilang bagay, kundi lahat ng mga bagay ay po pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos na wala kang babayaran. Dahil kay Jesus na pinauna ng ibigay o irigalo sa iyo. Kaya yung mga taong tumatanggi kay Jesus, ang tinatanggihan nila is all things na blessing. When someone rejected Jesus Christ, they reject the all things blessing of God. Sayang. Akala nila si Jesus ay isang relihiyon. Hindi po. Si Jesus ay isang personal Lord and Savior natin. Amen? Ayan. Paano mo naman tatanggapin si Jesus Christ na pinaka-espesyal na kaloob sa buhay mo? Okay? Ano ang dapat gawin? Una, isuko mo ang iyong buong buhay sa Kanya. Tinuturuan ko kayo paano tatanggapin si Jesus Christ na pinaka-espesyal na kaloob. Hindi si Kristo tinatanggap lang bilang tagapagligtas. Kaya maraming Kristiyano, naging Kristiyano, pero ang babaw ng pagiging Kristiyan. Ang nasusunod pa rin, yung gusto niya. Kasi hindi niya tinanggap si Jesus bilang Panginoon. Ang sabi dito, isusuko mo ang buong buhay mo kay Jesus. Ulitin ko po. Ang tunay na pagtanggap kay Jesus bilang espesyal na regalo buhat sa Diyos ay ang pagsusurrender ng buong buhay mo sa Kanya. Ang pagsusuko ng buhay kay Kristo ay ang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon ng Kanyang buhay. Ito ay isang fundamental o basic na aral sa pananampalatayang Kristiyano. No? Ang pagsusuko ng buhay kay Kristo ay pagkilala kay Kristo bilang Panginoon. Kaya napakaraming na-produce na mga Christian na karnal, worldly. Bakit? Kasi hindi nila kinilala si Jesus bilang Panginoon ng buhay nila. Nakasento lang sila sa pagiging tagapagligtas ni Jesus Christ. Kaya hindi nabago ang kanilang buhay. Ano ang ibig sabihin ng pagsusuko ng buhay kay Kristo? Okay, dinidetail ko po ito para maging malinaw sa atin. Kasi sabi, isuko mo ang iyong buhay. Ano ba ibig sabihin ng pagsusuko ng iyong buhay? Una, yun ay pagbibigay mo ng kusang loob na paghahandog ng iyong buong pagkatao. Yung buong pagkatao mo ay kusang loob mong ihahandog sa Diyos. Ano ba bang ang nakapaloob doon sa buong pagkatao? Isipan mo, damdamin mo, kalooban mo, mga plano mo, at pamumuhay mo na inilalagay mo ang lahat ng ito sa pamamahala ni Kristo. Binibitawan mo ang karapatan mo sa lahat ng bagay at ibinibigay mo lahat kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ng pagsusuko ng buhay kay Kristo. Pagkilala mo sa Kanya bilang Panginoon ng iyong buhay. At paano mangyayari yan? Ikaw ay magre-resign. You need to resign. Na ikaw ngayon ay mag-resign na bilang hari ng buhay mo. Magsasabit ka ng resignation letter kay Jesus Christ. At sasabihin mo, Lord, nagbibitiw na po ako sa aking sariling paghahari sa buhay ko. At binibigyan ko kayo ng buong karapatan na mamuno sa buhay ko.
Hindi na ako ang namumuno. Amen? Yan po ang ibig sabihin ng pagsusuko ng buhay kay Kristo. Kasi kikilalanin mo siyang Panginoon ng buhay mo. Kaya ang daming na-produce na mga Kristiyanong karnal, worldly, walang commitment sa Diyos. Ang tagal na nasa church, pero ang pamumuhay ay parang hindi nakakilala sa Diyos. Kasi nga, hindi sila nagsuko ng kanilang buhay. Naunawaan niyo po ako, mga kapatid. At inuutusan naman tayo ng Biblia, Roma 12:1. Kaya nga, mga kapatid, sa pamagitan ng mga kaawaan ng Diyos, ako ay namamanhik sa inyo, iharap ninyo ang inyong mga katawan sa Diyos bilang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong katampatang pagsamba o paglilingkod sa Kanya. Yan po, kapatid, ang itinuturo ng Biblia. Kaya gagawin mo si Kristo na Panginoon ng buhay mo. Yun po ang ibig sabihin ng pagsusuko ng buhay. Gagawin mo si Kristo bilang iyong Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Na si Kristo ay gagawin mong Panginoon ng buhay mo, kaya isusuko mo ang buhay mo sa Kanya. Ibig sabihin, si Jesus Christ na ang may huling salita. Saan? Sa mga decision mo sa buhay. Ilan dito nagdi-decision tayo sa buhay natin? Si Jesus Christ ang may huling salita. Sa pakikipagrelasyon mo sa kapwa, si Jesus ang may huling salita. Next slide tayo, baka maiwan kita, sis. Okay. Si Jesus na ang may huling salita sa mga pangarap mo. Si Jesus na ang may huling salita sa mga pamamaraan ng pamumuhay mo. Yan po ang ibig sabihin ng ginagawa mo si Jesucristo na Panginoon. Kaya isinuko mo ang buhay mo dahil siya ay iyong isang espesyal na regalo ng Diyos para sa iyo. Tinuturo ko po rito kung paano nyo tatanggapin si Jesus Christ bilang espesyal na regalo. Yan ang tinuturo ko sa inyo, mga kapatid. Okay, sa paanong paraan, kinikilala si Jesucristo bilang Panginoon ng atin pong mga buhay. Anong ibig sabihin nito na sinasabing si Jesus Christ na ay may huling salita? Ibig sabihin nun, si Lord Jesus Christ ang siyang may pinakamataas na autoridad sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Siya ang nasusunod at ikaw ay sumusunod lamang. Pero kung si Kristo ang pinasusunod mo sa gusto mo, hindi mo siya Panginoon. Ikaw ang nagiging Panginoon at si Kristo ang iyong nagiging alipin. Mali. Okay? Kaya pag hindi ka mananalangin sa Diyos na pipilitin mo ang Diyos, Lord, sige na, parang awa mo na, ibigay mo sa akin to. Inuutusan mo ang iyong Panginoon. Mali pong ganung prayer. Lord, tinutulong tayo ni Jesus Christ ng tamang prayer. Let your will be done. Kung ano po ang gusto nyo. Gusto ko siya, pero kung hindi nyo gusto siya sa akin, okay lang po. Tinatanggap ko. Ganon yun. Hindi yun, Lord, sige kayo, magbabackslide ako pag hindi nyo binigay sa akin siya. Ano magbabackslide? Di ba? May tao hindi kasi kinilala si Jesucristo bilang Panginoon. Anong ibig sabihin si Jesus Christ ang may huling salita sa iyong mga desisyon? Itong ibig sabihin nito. Kapag may pagpipilian ka, halimbawa si Tintin, 10 ang manliligaw nito. Di ba? Oh. Ngayon, kung kinilala ni Tintin si Jesus Christ bilang Panginoon ng kanyang buhay at isinuko niya ang kanyang buong pagkatao kay Jesus Christ, pag namimili siya kung sino ang sasagutin niya sa 10 niyang manliligaw, ang tanong ni Tintin, kung ito ang pipiliin ko, Lord, kalugod-lugod ba sa iyo yan? Tama po ba siyang tao sa akin? Yun ang tanong. Hindi kung sino yung gusto mo. Ang tinatanong mo kung ano yung gusto ni Lord. Lord, magpakita ka ng sign. Kung siya ba ang gusto mo sa akin o hindi. Tapos isang araw nakita mo na lang, aba, nagiinuman pala. Nagulat ka, dumaan ka sa lugar nila.
may kainuman, kundi siya kalubin. Pinapakita ng sign si Lord sa'yo. Kaya nagpakita ng hindi magandang ugali o karakter. Ganon. Nabalitaan mo na lang na yung magulang pala nito hindi nila nire-respeto. Red flag na yun, kay Tintin. Ganon. At dito, nakita natin kapatid, ang tanong ni Tintin, Lord, kalugod-lugod ba siya sa iyo? O handa ka bang tumanggi sa mali kahit may ibinibigay na pakinabang sa iyo? Kaya ang kailangan natin na mga kontratista sa ating bansa ay tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon. Bakit po kamo? Sapagkat kailangan natin ang mga taong marunong tumanggi sa mali kahit may pakinabang siyang makukuha doon. Amen? Kaya nagkaroon ng mga ghost projects. Kasi tinanggap nila. Alam nila mali yun, kaya lang may pakinabang. 50 million ba naman ang mapapasa kamay mo? Di okay na yan. Pero kung si Kristo ang tunay na Panginoon ng buhay mo, siya ang may huling salita sa lahat ng desisyon na gagawin mo. At anong ibig sabihin na si Jesus Christ ay may huling salita sa iyong pakikipagrelasyon sa kapwa? Ibig sabihin nito, siya may huling salita, ikaw ay magiging mapagmahal, mapagpatawad sa mga taong sumakit sa damdamin mo. Iniiwasan mo na ang galit, ang pride, ang paghihiganti dahil alam mong ayaw yun ni Jesus Christ. Kaya kung pinapanatili mo sa puso mo yung galit sa sino man, meron kang nakatagong galit. Inilalabas mo lang yan pag may kausap kang isang tao, sa kanya mo nilalabas lahat ng mga kapintasan na nakikita mo doon sa tao. Kapatid, hindi mo kinikilala si Jesus Christ bilang Panginoon ng iyong buhay. Tagapagligtas lang, pero hindi Panginoon. Okay? Ano bang ibig sabihin na si Jesus Christ ay may huling salita sa iyong mga pangarap sa buhay? Ang ibig sabihin nito, ganito. Pag ikaw ay nag-pray kay Lord, ang tanong mo, Lord, ano ang gusto ko? Hindi yun ang aking kailangan, kung ano ang gusto ko. Ano ang gusto nyo para sa akin? May pangarap ka sa buhay eh. Di ba? May pangarap ka. Lord, ano ang gusto ko? Hindi po yun eh. Ano ang gusto ninyo para sa akin? At tatanungin mo si Lord, ano ang layunin mo, God, para sa akin? So, hinihingi mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi ikaw nagpaplano at gusto mo, pipirmahan na lang ng Diyos yung plano mo. Di ba? Hindi ganun. Nagre-recommend ka, Lord, ito ang maganda kong plano. Paki-approve po. Hindi yun. Lord, akin na yung plano mo. Hindi yung may plano ka na. Huwag kayo magsasabi ng plano ninyo sa harapan ng Diyos. Tanggalin mo yun. Alisin mo lahat ang plano mo pag humarap ka sa Diyos. Ang tanging sasabihin mo, Lord, hindi ang plano ko ang kailangan ko, ang plano mo. Bigay mo po sa akin ang plan mo sa life ko. Yun po ang pagkilala kay Kristo. At anong ibig sabihin na si Jesus Christ ay may huling salita sa paraan ng pamumuhay mo? Ibig sabihin nito, tinatanggihan mo ang kasalanan. Kahit normal na yan, na nakikita mong ginagawa ng maraming tao sa mundo. At mas pinipili mo ang mamuhay sa kabanalan kaysa sa pansariling kaligayahan. Kung Christian ka at nagbabalak kang mag-live-in lang kayo, kapatid, huwag kang sumunod sa uso ng mundo. Uso kasi ngayon yan. Maging marami kasi mga artista, live-in ang buhay. Ina-idol nila. Yung espiritu ng mga artista, ang kumakapit sa espiritu kaluluwa nila, kaya live-in sila, sila nagpapakasal. Okay lang yun sa kanila. O kaya yung magulang, live-in, dumadalo yung ganung sumpa sa mga anak. Kaya magugulat kayo, may mga anak na puro mga live-in kasi ang magulang hindi kasal. Kasi cursed po yun eh, dumadaloy sa family. Pero kung kinilala mo si Jesucristo bilang Panginoon ng iyong buhay, tatanggihan mo ang kasalanan yung kahit yun ay nakikita mo ng normal. Ang dami nang nagli-live-in ngayon. Pinipili mo ang mamuhay sa kabanalan kaysa sa pansarili mong
kaligayahan. Yan po ang pagkilala kay Jesus Christ bilang Panginoon ng atin pong mga buhay. Okay? Ano ba ang kahulugan ng Panginoon? Kasi nga siya po yung special gift ni God sa buhay natin. Ano ba ang kahulugan ng Panginoon? Ang salitang Panginoon o Lord sa English ay Kyrios sa wikang Griego. Kyrios. Ito ay nangangahulugang siya ay amo mo. Ang regalo na si Jesus Christ, special gift, ay kinikilala mong Panginoon, ibig sabihin ng Panginoon, amo. Ito ay tumutukoy sa taong pinaglilingkuran at sinusunod mo. Ayun ang amo. Ang amo ang nagbibigay ng utos at dapat kang sumunod. At hindi ka may nakita na ba kayong servant na nakipagtalo sa amo niya? Wala. Ang amo, tangulang ang amo. Ang servant niya, tumatangulang. Kahit anong iutos ng amo, ginagawa nung alipin. Walang alipin na nagko-complain. Amen? Ganyan po ang pagkilala kay Jesus Christ sa buhay natin. Siya ginagawa nating amo. Ang problema na babaligtad, si Christ ang nagiging amo. Tayo nagiging amo, si Christ nagiging alipin natin. Nagtatampo tayo pag hindi ibinigay yung hinihingi natin. Ba't parang ikaw yung amo? Nagtatampo. Sige Lord, hindi na ako dadalo sa church pag di nyo ibinigay yung hinihiling ko. Hindi niya kinilala si Kristo bilang Panginoon sa buhay niya. Akala niya, tinatawag pa niyang Lord. Lord. Hindi naman siya yung Lord niya, kundi siya nagiging amo yung tao na yon. Alam niyo, sa spiritual na buhay, kapag si Kristo ang amo, anong ibig sabihin? Handa kang sumunod kahit mahirap. Kaya bago matapos ang taong ito, gawin mong amo si Jesus Christ sa life mo. At hindi ka namimili kung ano lang ang gusto mong sundin na utos ni Jesus Christ. Hindi ka namimili doon. At nagtatanong ka, Panginoon, ano po ang nais niyong gawin ko? Ayan po, kapag si Kristo ang amo mo, ibig sabihin, hindi ka gagawa ng anumang bagay kung hindi ipag-uutos ni Christ. Inaya ka ng mga kasama mo sa trabaho, halika, Sunday, magsiswimming tayo. Tayo. Ba't di ka na, yan? Tatanungin ko pa si Lord ko kung okay sa kanya yun. Lord, okay ba sa inyo yung linggo magsiswimming? Papaalala sa iyo ni Lord, ang linggo ay para sa akin. Ay, sorry po Lord, di agad ako nakasagot. Yun kung Panginoon niya si Jesus Christ. Pero kung ang Panginoon niya ang sarili niya, ay oo agad yun. Oo, sige, pupunta ako dyan. At hindi magpapaalam sa leader niya sa church. Kunyari, may sakit ako. Kaya busy ako. Meron sa opisina, kinirecommend kami, pero swimming pala yun. Nakuha nyo? Iba po kasi, kaya nga maraming ganyang uri ng Kristiyano kasi hindi nila ginawang Panginoon si Jesus sa life nila. Tagapagligtas lang. Kaya ang daming Christian, magugulat ang buong mundo pagdating ni Kristo, ba't maraming hindi nasama sa pagdating ni Jesus Christ? Hindi na isama. Nag-rapture na pala, naiwan sila. Bakit? Tinanggap lang nilang tagapagligtas at hindi Panginoon si Jesus Christ. Hindi nila kinilala si Jesus na Panginoon sa buhay nila. Okay? At ikaw ay minamahal na alipin ni Kristo. Anong sabi? Sumunod kayo, hindi upang magbigay lugod sa kanila tuwing sila ay nakatingin sa inyo, ito yung mga amo ninyo sa lupa, kundi bilang mga alipin ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos mula sa inyong kaluluwa. Ayan. At ang ikalawa pong kahulugan ng Panginoon, siya ang may-ari. Una, amo. Ikalawa, may-ari. Ganyan natin ititreat yung regalo ng Diyos. Amen? Paano mo ititreat na si Jesus Christ ang special na regalo? Gawin mo siyang amo mo. Ikalawa, may-ari sa'yo. Ang may-ari ay may ganap na karapatan sa isang bagay na pagmamay-ari niya. Kung ano ang gusto niya dito na gawin o kung ano man ang ipag-utos niya dito, may karapatan yung may-ari. Sa spiritual na buhay, ito,
Kapag kinilala mong si Kristo ang may-ari ng iyong buhay, ibig sabihin, una, hindi na sa iyo ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pag si Kristo ay kinilala mong Panginoon ng buhay mo, hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Pagmamay-ari ka na ni Jesus Christ. Hindi ito sumasagi sa isipan ng sino man eh. Hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo nang tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon ng life mo. Kasi kailangan mo siyang ganun dapat ang treatment mo kasi special siya eh. At ikalawa, wala kang karapatang magpasya para sa sarili mo. Wala kang karapatang magpasya. Kaya kung tinatanong ka ng tao, halimbawa, may na-meet si Chelsea na isang puging lalaki. Dahil ito naman ay wala ng boyfriend ngayon. Tama ba? O nagkabalikan kayo? Hindi yan. Nililinaw ko lang. Baka magkamali ako. Tapos, inayang mag-date sila nung isang lalaking pugi. Matangkad, maitim, mayaman. Christian din naman. Inaaya kang mag-date kayo. Wala kang karapatang magpasya. Tatanungin mo si Lord, Lord, sasama po ba ako o hindi? Nagbigay ka ng sign. Kasi hindi na ikaw may-ari sa sarili mo eh. Kung si Kristo, kinilala mong Panginoon ng buhay mo. Humingi ka ng sign. At kung totoo, kung humihingi ka ng sign, bibigyan ka ng Diyos. Pero kung kunwarian lang ang hingi mo ng sign, pero may pasya ka ng sasama ako, gwapo eh. Ay wala, hindi ka magsasalita si Lord sa iyo. At oras na nasunod yung sarili mong pasya, hindi na si Jesus ang Lord. Wala kang karapatan tawagin siyang Lord. Jesus na lang ang tatawag mo sa Kanya. Kasi hindi na siya, hindi ka na kasi may-ari eh. At ikatlo, si Jesus ay may karapatang itama ka. Disiplinahin ka, hubugin ka at baguhin ka. Halimbawa, sa preaching namin dito, ilan sa inyo nasasaktan kayo pag nangangaral kami ng mga pagtutuwid? Kung nasasaktan ka pa, hindi si Jesus ang Lord ng life mo. Kasi kami ginagamit lang ng Diyos at may mga verse kaming ginagamit dito na ibig sabihin, hindi ito opinion namin. Yun po, ang pangangaral, pag nagsalita ako tapos may kaukulang Bible reference, ibig sabihin, hindi ko opinion yun. Yun ay galing sa salita ng Diyos. Si Kristo na nagsasalita nun. Ine-explain ko lang sa'yo. Nasasaktan ka, tumatanggi ka doon sa preaching. Hindi mo Panginoon si Jesus Christ. Kasi, si Jesus, may karapatan kang itama. Disiplinahin ka, hubugin ka, at baguhin ka. Ang karapatan mo lang, tanggapin mo lahat ng pagtatama ni Kristo. Wala ka dapat na i-complain. Next Sunday, hindi ako dadalo. Tinamaan na naman ako. Ako na naman. Ako nung last Sunday, ako na naman ngayon. Ano ba yun? Hindi mo Lord si Jesus Christ. Kaya pagdating ni Jesus Christ, ang kukunin niya kasi, kinikilala siyang Panginoon. Hindi tagapagligtas lang. Kaya iba, hilaw na Kristiyano eh. Kinilala si Kristo, tagapagligtas, pero hindi Panginoon. Okay? Anong sabi ng unang Korinto 6:19 hanggang 20? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay banal na dako ng banal na Espiritu na nasa inyo? Ang inyong katawan ay mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Ito ay sapagkat binili kayo sa halaga. Uy! Kaya pala kinakailangan mong kilalanin si Kristo. Obligatory pala talaga dapat natin kilalanin siyang bilang Panginoon, bilang may-ari sa atin. Kasi binili tayo sa halaga. Sino ang bumili? Si Jesus Christ. Ang halaga ay dugo niya, buhay niya. Yun ang ipinangtapat sa kaluluwa natin eh. Sabi, binili kayo sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan at espiritu. Sa ibang translation ng Bible, hindi na kayo ang may-ari ng sarili ninyo, kundi ang Diyos. Si Jesus Christ na.
Oh, kaya wala kang karapatan na umuo agad. Kundi magtanong ka sa may-ari. Amen? Kasi sabihin mo, ba't di ka makasagot ngayon? Hindi na ako may-ari ng sarili ko eh. Ang may-ari si Lord eh. Tatanungin ko siya. May umuutang sa'yo. Pautang naman ng 10,000. Siyempre, di ka dapat oo agad ko kahit may pera ka. Kailangan tanungin mo muna. Kasi yung pagmamay-ari mo, pagmamay-ari na rin, ni Jesus Christ yun. Lahat ng meron ka, kay Jesus. Hindi sa'yo yun. Hindi porque binigyan ka ng pera, o palibre ka, pabili tayo ng milk tea dyan, o bigyan lahat ng milk tea. Parang feeling sa sarili mo, ikaw may-ari ng lahat ng meron ka. No! Ang nagmamay-ari sa'yo, pati lahat kung anong meron ka, si Jesus. Tanungin mo yung may-ari muna. Lord, papautangin ko ba yan? Hindi sumasagot si Lord. Bigyan mo ako ng sign kung kalooban mo. Lumapit sa'yo, ubuutang sa'yo. Wala pa ang sinasabi si Lord sa akin eh. Huminga kasi ng sign. Tapos nakita mo, yung pala, yung inuutang pala nito, bili kahit ano. Kala mo may need, yung pala. Nung dumalaw ka sa bahay, lahat ng mga mamahaling gamit, kabibili lang. Akala ko pinangangailangan ito. O, di nagkamali ka. Hindi mo tinanong yung may-ari eh. I-reveal sa'yo ni Lord. Hindi naman siya magsasalita directly sa'yo. Pakikita lang niya sa'yo yung mga bagay na kailangan mong malaman. Iba naman yung may tinig, anak. Delikado po yun. Mag-review ka kaagad. Hindi basta-basta ganon na nagsasalita ang Diyos directly sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Okay? Eto, matapos na ako. At ikatlong kahulugan ng salitang Panginoon, may inilalagay kang autoridad sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin, someone who is an authority. Sa spiritual na buhay, kapag si Kristo ay ginawa mong Panginoon, binibigyan mo siya ng autoridad sa buhay mo. Ang salita niya, ang batayan mo ng tama at mali. Okay? Hindi mo damdamin o opinyon ang nasusunod. Ang kanyang kalooban, ang prioridad mo. Yan po 3 bagay na yan. Huwag mong kalilimutan yan. Isulat mo yan, kapatid. Kung si Kristo ang Panginoon sa buhay mo. Anong batayan mo kung ano ang tama at mali? Ang salita niya. Yung salita ng Diyos niya. Kaya nga palabasa ka. Walang ginawa mong Panginoon si Kristo, ang Bible, hindi mo naman binabasa. Buti pa ikaw, lagi kang hawak cellphone, pero Bible, hindi mo mahawakan eh. Cellphone, lagi nandyan. TV, maghapon ka sa TV, magdamag sa TV, puyat na puyat ka parati. Puro TV rito, TV doon. Ang Bible hindi mo hawakan, pero sabi mo, Panginoon mo si Jesus Christ. Hindi mo siya Panginoon. Huwag kang magtaka pagbalik ni Christ, hindi ka niya kunin. Kasi ang kukunin niya, mga kinikilala siyang Panginoon ng kanilang buhay. Kaya, may mga bagay na pagpapasya ka, huwag mong gagamitin ang iyong damdamin o sarili mong opinion sa isang bagay. Abawa, feeling mo, itong linggong ito, sa damdamin mo, mukhang gusto ko bang matulog? Maghapon. Damdamin mo yun. Kaya lang, naisip mo, si Lord eh. Siya ang may authority sa akin. Tatayo ka ngayon, babango ka ngayon, maliligo ka ngayon. Kung hindi ka makaligo, punas-punas muna. Baka malate ka. Di ba? Ngayon, tatakbo ka ngayon sa church. O, anong ginawa mo? Hindi mo sinunod yung damdamin mo. Sinunod mo yung sinasabi ni Lord sa iyo. Huwag mong pababayaan ang pagtitipon. Pag-araw ng linggo. O yun, pumunta ka sa church. Sinunod mo siya. Kasi Panginoon mo siya. Pero kung ang sinunod mo ay damdamin mo, o kaya opinion mo, sarili mo, hindi ka talaga pupunta sa simbahan. Yun po. Okay? At yan po tayo, kapatid, nagwawakas sa topic na yan. May inilalagay na otoridad sa buhay mo. Espesyal si Jesus na regalo sa atin. Paano mo tatanggapin ang espesyal na regalong yan? Anong gagawin mo? Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Yun lang, okay na eh. Yung ikalawa, ikatlo, ikaapat na sabihin ko, wala, nandiyan na, kapaloob na lahat dyan eh. Pagsusuko ng iyong buhay
kay Jesus. Dahil kikilalanin mo siya bilang Panginoon ng buhay mo. Anong kahulugan ng Panginoon? Sige nga, reviewin nga natin. Ang maka-recite ng 3 dito sa harapan, bibigyan ni Pastor Isabel ng 100 pesos. Tayo dito sa harapan. Okay, sige nga. At ano ang amo? Ano ang may-ari? Ano ang may otoridad sa buhay mo? Anong kahulugan nun? Sige nga, tatlo tuloy. Isa lang tao dito. 3 kahulugan ng Panginoon. Una, reviewin natin. Amo. Anong gawain ng amo? Di ba? Ang amo ay ating sinusunod. Di ba? Pinaglilingkuran. Nagbibigay ng utos sa iyo. Nakuha nyo? Yun ang amo. Kaya hindi mo inuutosan si Lord. Lord, punta po kayo sa ganito. Ikaw ang pumunta. Huwag mong pupuntahin si Lord doon. Amen? Isang mali ang mga prayer. Ang dami tating prayer, mga mali eh. Di ba? Ikalawa, may-ari. Ayan. Anong gawain ng may-ari? Yes. May karapatan ang may-ari sa isang bagay na pagmamay-ari niya. Ayan. Hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Sino na? Hindi na ikaw may-ari ng pera mo. Sino na? Hindi na ikaw may-ari ng iyong mga kayamanan. Sino na? Si Lord may-ari. Lahat ng meron ka, si Lord na rin ang may-ari. Ngayon, paano gagastusin yan? Tatanungin mo yung may-ari. Hindi ikaw sarili nagpapasya eh. Pagdating ni Lord, magulat ka, naiwang ka. Tinatawagan mo si Maring ganito, si Pare. Ba't wala lang na sumasagot? Nag-rapture na pala. Ba't ako naiwan? Kasi hindi mo siya ginawang may-ari ng buhay mo eh. Ikaw ang nagmamay-ari. Mali. Yan ang nakakalimutan sa preaching namin. Nakasento kami madalas sa magiging tagapagligtas. Pero sa Panginoon, hindi kami pumupokus. Ngayon, last Sunday na kasi ng 2025, pumupokus ako ngayon sa pagiging Panginoon ng buhay natin. Okay? Meron bang sasagot? Wala nang sasagot. Okay, sige. Kung wala nang sasagot, tumayo tayong lahat.